Magandang gabi po sa ating lahat, no? Sa mga viewers, sa aking kadebate, sa mga nakikinig ngayon kung nasaan man kayo, no? Ang aking paninindigan po ngayong gabi malinaw at diretso. Patutunayan ko na ang Islam bilang isang relihiyon nakakapaloob ng pagtuturo ng karahasan. No, lilinawin ko agad na hindi ko inaatake ang mga Muslim bilang tao. Marami sa kanila ay mababait, mapayapa, disenteng tao. Ngunit sa debate, hindi tao yung susuriin natin, kundi doktrina at aral na itinuturo ng kanilang propeta. Dahil ang tanong dito ay simple lang, no? Ano ba mismo ang tinuturo ng kanilang relihiyon? Ang isang relihiyon ay hindi hinuhusgahan sa followers nito, no, sa pinakamahusay na tagasunod nito, kundi sa mga opisyal na aral, utos at halimbawa na sinusunod nito. At sa Islam, makikita natin na ang karahasan ay hindi aksidente, hindi isolated cases at hindi lamang misinterpretation, kundi bahagi mismo ng kanilang religious system. Ipapakita ko may mga talata sa Quran na malinaw na nag-uutos ng pakikidigma laban sa mga non-believers. May konsepto ng jihad na hindi lamang palusot na espiritual, kundi physical at ginagamitan ng militar. May mga pangakong gantimpala sa kabilang buhay para sakaling ikaw ay mamatay sa ganong klaseng pakikipaglaban. At kapag ang karahasan ay inuutos ng kanilang Diyos, ito ay nagiging obligasyon at ginagantipalaan ng langit. Hindi na ito simpleng parang pagpapatanggol o justification lamang, kundi ito ay isang doktrina na may likas na karahasan katulad ng aking argumento. So ngayong gabi po, hindi po tayo papadala sa emosyon, sa mga whataboutism, sa panunuro. Magpapakita po tayo ng mga verses na kung saan mahirap tanggihan at galing mismo sa kanilang sources, sariling website, sariling Quran ang ipapakita ko. Okay? Open ko lang saglit yung aking camera, no? Ayan. So, una kong papakita, no? Ito. Nakasulat sa Surah 9:5, no? Pero bago pala muna lahat, no? Think may oras pa naman ako. I-define ko muna sa inyo pag sinabi bang violence. Ito, para sa mga hindi nakakaalam, ito ginamit kong definition: behavior involving physical force intended to hurt, damage, or unalive someone or something. Okay? And unang-una sa verse na ito, makikita, Surah 9:5. Then when their sacred months have passed, unalive them, polytheists, wherever you find them, capture them, besiege them, and sit in wait for them at every place of ambush. But if they repent, establish prayer, and give zakah, then let them go their way. So ano bang ibig sabihin nito? Command language po, no? Ito po, unalive, capture, besiege. Hindi ko po alam kung saan nyo i-relate yan, kung sa peace ba o sa violence, pero malinaw na ang mga patungkol na turo na ito ay naka-tie up sa violence, no? Violence tied to belief. Anong exit condition para para di ka nila saktan? Conversion. Kailangan umanib ka sa kanila. Pangalawa ho, no? Fight those who do not believe in Allah or the last day among the people of the book until they pay the jizya with willing submission and feel themselves subdued. Nakalagay na naman po na fight. Ewan ko na lang po kung hindi nyo po ito mailink na naman sa violence. Okay? Until they pay. Ito po ay armed conflict subjugation o tinatawag na parang coercion. Maiahin tulad po natin ito sa isang mafia na kung saan hindi ka pumapayag sa kanila, magbayad ka na lang. Dahil anong mangyayari kung hindi ka magbabayad? Panigurado, bubugbugin ka o lalabanan ka. Isang patunay na naman na violence ang religion na ito. Okay? And dito naman sa Surah 8:39, fight against them until there is no more persecution and your devotion will be entirely to Allah. But if they desist, then surely Allah is all-seeing of what they do. Again, meron na naman pong fight, nakatie up sa violence. Ito, nasa Surah Al-Baqarah, di ba? Napakahirap po banggitin ito. Unalive them whenever you come upon them and drive them out of the places where they have driven. No, hindi ko lang tatapusin dahil ang oras ko po ay limitado. No? Kung hahanapin ko lahat ng may unaliving sa Quran, kulang po ang aking 10 minutes.
Pero pinapakita ko po sa inyo, i-search nyo, pwede nyo mang i-search yan at i-verify. Laban sa non-believers. No? Patunay po yan na kapag ikaw ay hindi nyo sila kaisa sa paniniwala, talaga hong marahas ang relihiyon na ito laban sa inyo. O ito pa ho, dadagdag ho natin, galing ho ito mismo sa website nila, nakasulat sa kanilang hadith. Ayan no, if I have been this place, I would have burned them. Do not punish anybody, Allah's punish. I would have unalive them according to the statement of Allah's messenger. Whoever changed his Islamic religion, then unalive him. Ito pa po, the Book of Fighting, nasa kanilang hadith ito, no? Hindi ko nila pwede itong pabulaanan dahil ang grade nito ay Sahih. Okay? Meron nung nakalagay na naman dyan, no? I heard the messenger of Allah say, at the end of time, there will appear young people with foolish minds. Their faith will not pass through their throats. They will go out in Islam as an arrow goes through the target. If you meet them, then unalive them. For unaliving them will bring reward. Ito po yung sinasabi ko na magbibring sa kanila ng reward. Meron ho silang paniniwalang ganyan. Ito pa ho, no? Paki-capture na lang, hindi ko na ho babasahin ng buo. Pero malinaw na malinaw po sa verse na ito, na na ang cause of Allah, paikipaglaban kay Allah, inire-rewardan nila. Okay? Ito pa ho yung next. Marami ho tayong naisusulat, ang virtue, na kung saan talagang ini-encourage itong mga kamusliman na ipaglaban si Allah na okay lamang na pumaslang o mag-unalive para kay Allah. Okay? Ito pa ho, no? Ito ho yung ginagamit ng mga nababalitaan nating jihadist. No? Kasi ang nakalagay ho naman ho, no? A man fights for war booty, another fights for fame, and there fights for showing off, which of them fights in Allah's cause. The prophet said, he who fights that Allah's word should be superior fights in Allah's cause. So sa kanila po justified itong mga laban na ito, ang war na ito ay tinatawag nilang holy o halal. No, gagamit po tayo ng historical conquest, no? Ang early Islamic conquest, ito po ang mga naging reason. You can search it up, you can check all of the historical evidences. Ang Islamic conquest is motivated by Islam. Ito po yung mga pag-atake sa Persia, Byzantine territories, North Africa, Spain, lahat po yan recorded sa history. No, why did the early Muslims expand so aggressively? Saan ho kaya galing yung gantong klaseng behavior? Malamang po, nabanggit ko na sa inyo kung bakit. Ito pa ho, no? Nakakalungkot kasi hindi lang ho natin ito pwede itong itanggi kasi kung ito ay parte lamang ng history, dahil kahit manood ho kayo ng modern news at kahit pumunta kayo mismo sa mga lugar na ito, talaga hong present ang kanilang doktrina na gina-justify na sila ay nakikipaglaban under the name of Allah, talagang justified ang pakikipagdigma sa kanila. No? Na kitang-kita kung gaano ka-violente ang mga turo at aral ng relihiyon na ito. Ito parang din naman po, no? Isa po sa mga batayan natin is yung fruits. Ano nga ba ang fruits ng isang relihiyon na ito? Ito ay ginagamitan ko din ang data. Ito ay ginamitan din ng pagsusuri para maging fair na hindi lamang religion o history ang ipinapakita, kundi ang current trend, no? Kahit almost 10 years ago, makikita nyo po na ang sinasabing Islam is religion of peace, pero bakit hindi ho natin makita sa mga bansa, no? Yung kanilang bunga ng pagiging peace. Kung tutuusin, kahit tignan ninyo sa mga bansang to, majority nito ay Christian country. Maliban ho sa Japan, na isang secular o sasabing atheist, pero karamihan ho dito ay Christian country. Pero kung tumingin ho kayo sa kabila, ang nakalagay ho, no, maliban sa North Korea, puro Islamic country na kumbaga, ano nga ba ang bunga ng mga relihiyon na ito? No? Isang pagpapatunay na kahit ngayong updated na datos, talagang mga Islamic country po ang nasa most dangerous country. So ano ang pinapatunayan ko dito sa latag ko na ito? Pinapatunayan ko po na kahit saan ho kayo tumingin, may doktrina man, history man yan, o mga taong nakapalibot, tinitingnan nila to, o mga bansa na nabanggit, makikita ninyo ang bunga ng karahasan, dulot ng doktrina ng relihiyong Islam. Yun lamang po, maraming salamat. Si Walsbane na po ang nagtatanong sa'yo. So yung tanong dapat ni Walsbane sa'yo, dapat doon lang sa latag niyo po. Okay. I will make clear, no?
I will not going to answer any questions outside Quran. That's it. Huh? I will not going to answer any question outside the Quran. You donkey coward. On your religion, you're exposed coward, you're exposed liar, you're exposed coward. You're afraid to answer the question and you're Kino-confront ko, you lose. mga kapatid Your na religion is Muslim. loose. Wala, Kino-confront you're ko. finished. Wala, you're destroyed. Wala, you finish. Christ is King, Christ is Lord. Congrats, Boris Bain. Panalo ang pananampalataya mo. Talo kang muklo ka, wala kang alam sa debate, hindi mo kayang sagutin ng mga tanong. Lumalabas ng Islam mo nakabase lang sa Quran. Therefore, sinungaling ang inyong Quran dito sa Surah, chapter 2, verse 104 na dapat sundin ng mga sunan ni Muhammad. Sinasampal mong Quran mo. Shame on you, you're a potato, you are nothing.